Na-surprise ko kami dati, Frankie. Oh, Hindi namin naasahan na makakapunta. bakit gusto mo mag-aaral? Para pag nakapagtapos po ako, iyahan ko sila mama sa hirap pa. Oh, very good. Ano bang gusto mo? Ano bang course na gusto mo? Doktor lang po. Public. Ay, hindi naman siguro ganun kalaki yung mga bayarin pag sa public. Ano ba yung mga bayarin niya? Nung in-enroll ko po kasi siya, ang usapan doon, 5,000 hanggang matapos po yung isang semester po, yung isang taon. Marami pang projects, sir, na kinukuha sa kanya noong graduation. Hindi ko po maibigay sa lamisa, ganun. Ano niya po yung mga absent niya, tatapalan sana. May project na lamisa? Opo. Pero wala po akong kakayahan na ano. Kaya nung i-enroll ko na po, kukunin ko yung card, hindi po ibibigay. Ayaw ibigay. So magkano daw yung bayarin? Kukunin mo yung card. Yung 4,000 daw po. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, sa umagang ito, nagpunta po si Daddy Frankie dito sa bayan ng Agno. Ayan mga kababayan, dahil nakaraang araw po, may nagpunta sa bahay ko po, pero wala po si Daddy Frankie. So ginawa ng aking mga staff, kinuha lang yung address nila para kami na po ang pupunta mismo sa bahay nila. Dahil nagpunta po si Nanay Bibi Jane at sinasabi niya ang kanyang problema regarding po sa kanyang anak. Kaya naman mga kababayan, sa oras na ito, nandito na kami mismo sa harapan ng kanilang bahay. At samahan niyo po ako para kausapin sila at malaman natin kung ano yung idinudulog ni Nanay sa Team Daddy Frankie. Tara po. Hello po! Magandang umaga! Kayo po ba si Bibi Jane? Opo, Dad. Ay, hello po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kilala nyo naman po siguro ako. Opo, sir. Kayo ba yung nagpunta sa bahay namin? Opo. Oh, ilan kayo nagpunta doon? Di bale, 4 po kami, sir. 4 po Pero kayo. 2 lang po kami na pumunta po sa bahay niya, sir. Kumusta po kayo? Mabuti po, sir. Anong pangalan nyo? Baby Jean. Bibi Jane. Asawa nyo po, nasaan? Nagtinda po. Anong hanap buhay? Ice cream vendor po. Ice cream vendor. Ito po yung bahay nyo? Opo, sir. Sa inyong bahay to? Hindi po. Yung tirahan lang po ng mga ano po to, vendor. Tirahan ng vendors. Yes, sir. Kanino po itong bahay? Sa amo po namin. Sa amo nyo. Okay. Sige po, anong pinagkakabala nyo ngayon? Nag-ano po ako ng gulay, sir. Kasi po kayo, sir. Hindi. Sige lang. Upo ka, ma'am. Upo ka, ma'am. Huwag mo kaming alalahanin. Ano nga bang reason? Pwede ako umupo. Sige po. Ano reason? Bakit napunta kayo sa bahay ni Daddy Frankie? Yung ano ko lang po sana yung anak ko, sir, na grade 8. Pero naano po siya. Hindi po siya natapos sa grade 8 po. Bakit po? Ano nangyari? Yung ano po, wala po siyang pambayad sa matrikula po. Hindi po ako nakabayad noon kasi pabalik-balik po ako ng ospital. Ngayon, walang ibang magbabantay sa kanya, sir, kundi kami lang. Ay, siya lang. Ayun, nung ano naman po, pupunta ako doon sa school, i-enroll ko sana ng grade 9. Sinabi po ng teacher na hindi po makakaano ng anak ko sa grade 9. Kasi, Bakit? Kasi po maraming bayarin. Tapos absent po siya ng absent noon, sir. Kasi ako po yung inaalagaan po sa ospital. Nung time na yun, kaya siya nag-absent kasi inalagaan ka? Ngayon, gusto po niya mag-aral, sir. Pero wala pong maano, sir. Yung kinikita nila lang po sa amin, sir. Sa pang-araw-araw. Tapos sa gamot ko po. Kaya nag-ano kami, sir, na lumapit po sa inyo, sir. Para sana maano ng anak ko. Makapagpatuloy po. Nasaan yung anak mo? Nandito po sa Pwede makita? Ila. Hindi difference sa pagkapunta ko. Hello. Upo ka. May upuan ba dyan? Siya ang anak nyo. Opo. Na-surprise ko kami dati, Frankie. Oh. Hindi namin naasahan na makakapunta. Ilan po ba anak nyo? 6 po, dati, Frankie. 6. Opo. Pero mga lalaki yung 4. Sunod na po, 2 babae na po. So, paano bang ano niya ngayon? Malapit na ang pasukan, no? Enrollment na po sa... Nay, bali kayo, dito lang kayo sa bahay. Opo, kung may tira po si Lakay,
alam ko naman po na pagod siya. Ako na po ang magtitinda. Dalawa kami. Ano tinitinda ng asawa niyo? Ice cream po. Ah, kayo rin mismo nagtitinda. Sa malay ko po. Yung panganay niyong anak, ilang taon na po? 24 na po pero nasa Baguio po siya. Ano trabaho? Ano po, construction po. Okay. Pero may pamilya na po. Tapos yung bunso, ilang taon na? 10 years old po. 10 years old. Siya, bali siya yung inilalapit niyo sa kay Daddy Frankie. Bakit niyo po siya inilalapit? Dahil po sa gusto ko makapag-enroll po yung anak ko. Mm. Walang-wala po kaming kakayahan, Daddy Frankie, na Pagpatuloy ko po ulit. Kaya po lumapit po kami sa inyo po. Lapit ka anak, lapit ka dito para makuha. Yan. Ano yung pangalan mo? Micaela po. Micaela, ilang taon ka na? 15 years old po. Bakit gusto mo mag-aaral? Para pag nakapagtapos po ako, iyakan ko sila mama sa hirap po. Oh, very good. Ano bang gusto mo? Ano bang course na gusto mo? Doktor lang po. Doktor? Huwag mo nilalang lang. Napaka-high yung doktor, di ba? So, sa bagay, wala namang imposible. Basta magsisikap lang, no? Okay. Yung mga kuya mo, nakapag-aral din ba? Hindi po. Wala nakapag-aral? Kasi po, nung buhay pa po yung papa nila, Mm-mm. mahirap po yung buhay talaga na kasi may bisyo po yung papa nila. What do you mean? Ma'am, bakit sinabi mong buhay pa ang papa nila sabi mo may asawa ka ngayon? Balo po ako dati, sir. Pero yung kinakasama ko ngayon na bindor, yun yung pangalawa ko po. Namatay na po yung una kong asawa. So, sa una yung asawa, ilang anak niyo? Sila po. Sila, okay. Sa kasama niyo, wala kayong anak? Wala Ngayon, po. wala pa? Wala po. Hindi po nakapag-aral yung mga lalaking anak ko po. Kasi yung ama nila, bothered wife po kasi ako noon. Hindi ko po maanuhan yung mag-concentrate po yung mga pag-aaral. Ba't mo nasabing battered wife ka? Ginugulpi pa ako noon yung namatay kong asawa. Ay, bakit? Ano po siya, naggagamit po siya ng bawal na gamot po noon. Kaya yun po, hanggang sa nagkasakit po siya, namatay po siya, ako na pong mag-isang nagpaano sa mga anak ko hanggang sa hindi ko pa nakilala yung kinakasama ko ngayon. Hindi sila nakapag-aral. Kaya ito po, inilapit ko po sa inyo, Daddy Frankie, gustong gusto po niya na mag-aral. Pero nakiusap naman ako doon sa eskwelahan. Talagang babayaran yung kwan. Tapos, ang dami niyang absent po sa pag-aalaga po sa akin. Kaya, nag-decide po kami na si Daddy Frankie, kahako kay Lakay, anuhin natin, lapitan natin. Para maano yung pangarap ng bata. Kaya yun po, hindi po nagluto ng asawa ko nung pumunta po kami doon. Para makausap po sana namin kayo. Hindi po namin alam na pupunta kayo dito. Kaya, na-surprise kami. Kasi nga nakita ko yung listahan ng pangalan nyo. Opo. Nabanggit nga sa akin ng staff yung inilalapit ninyo regarding po sa pag-aaral ng inyong anak. Opo. Kaya, ayun, gusto namin makita yung sitwasyon. So, alam nyo, saan ba siya nag-aaral? Public? Private? Public po. Public. Ay, hindi naman siguro ganun kalaki yung mga bayarin pag sa public. Ano ba yung mga bayarin niya? Nung in-enroll ko po kasi siya, ang usapan doon, 5,000 hanggang matapos po yung isang semester po, yung isang taon. Nung ipina-enroll ko po, nakapagbayad lang po ako ng 1,000, wala na po. Hindi na po ako nakaulit po. Marami pang projects, sir, na kinukuha sa kanya noong graduation. Hindi ko po maibigay sa lamisa, ganun. May ano siya, yung parang inaano niya po yung mga absent niya, tatapalan sana. May project na lamisa? Opo. Lamisa po tsaka upuan. Lamisa at saka upuan po ang kinukuha noon. Pero wala pa akong kakayahan na Kaya nung
i-enroll ko na po, kukunin ko yung card. Hindi po ibibigay. Ayaw ibigay. So magkano daw yung bayarin kung kukunin mo yung card? Yung 4,000 daw po. 4,000 na lang. Kahit hindi na daw po yung project niya. Mahal pala, no? Pero sa totoo lang, alam nyo, kasi mga malakas pa naman si nanay, tapos si tatay, malakas pa, yung unti-unting mababayaran. Halimbawa, pag nag-enroll tayo ngayon, huwag nang hintayin na end of the year, end of schooling, saka natin babayaran kasi mahirap ang buhay. Dapat nagpauna kayo kahit pa 100. During that time na ongoing yung klase, Nung kwantos, Daddy Frankie, 3 buwan pa lang po yung pasukan. Kasagsagan na po ako na pabalik-balik po ng ospital. Bakit? Anong sakit mo, Nay? Ano nangyari sa'yo? Pakikwento mo nga sa akin. Ano po, yung bigla na lang po ako, pag nagagalit ako, Daddy Frankie, lalo na pagkuhan, bigla akong natutumba. Na mal-stroke ako noon, pero naka-recover ako. Yung pananalita ko parang bulol-bulol na ganon. Inano ako, ito yung nag-aano sa akin, naghihilot parate. Pero hanggang ngayon, Daddy Frankie, itong kamay ko na ito, hindi pa makaano, inaano ko lang, tinatrabaho ko lang talaga kasi mahirap kapag Opo. O pag i-stop mo, ibakante mo, lalong lalala. So as long as kaya mong igalaw, parang ini-exercise mo. Ngayon, ito po yung nagbabantay. Oo. Hanggang sa papasok, ma-hospital na naman po ako, ganun na naman. Tapos yung kinikita nila kasya lang na pambili ng maintenance ko. Tapos, naranasan din niyang pumasok Daddy Frankie na walang baon. Okay lang yun, sabi niya, basta makapasok. Pero nung sunod-sunod na po, ilalabas ako ngayon. Tapos, makaraan yung 2 araw, babalik na naman ako. Yun na, ano na siya, Daddy Frankie, wala nang ano. Kaya, liban na siya ng liban. Kaya, sabi ko, wala na. Sabi ko, sila kayo naman po kung hindi magtinda. Wala na po kaming kakainin. Wala pong gamot. Okay. Ano pangalan mo ulit? Micaela po. Micaela. Si Micaela naman. Micaela, gaano nga ba kahirap ang pinagdadaanan ninyo dito? Pwede ba ikwento mo sa akin? Sobrang hirap po, Daddy Frankie. Kaya po gusto ko kung makapagtapos ng pag-aaral para may ahon ko po si Mama sa hirap. Kaya po lumapit kami sa inyo, Daddy. Kasi gusto ko pong humingi ng tulong po para makapagtapos po ng pag-aaral. Okay. Kumusta naman yung mga kapatid mo? Okay lang naman po, Daddy Frankie. Kaya po kami lumapit sa inyo po kasi dahil sobrang hirap po ng buhay. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral para may ahon ko po si Mama. Anong oras uwi ng lakay nyo? Alas 5 na po. Alas 5 ng hapon. Sa maghapon na yun, magkano iuuwi niya yung net income? Kung kwan po, 2,500, i-remit po niya sa amo yung 2,000. So may 500 din. Kung kwan Daddy Frankie ngayon, tag-ulan, malamig pa sa Maliko, halos hindi po nakakatinda. Uuwi, 700. Magkikiusap na lang po sa amo na saka na lang yung balance niya. Sige, no? Salamat at nakarating si Daddy Frankie dito. Yun lang. Kumbaga, yung hirap ng buhay talagang andito na sa atin talaga eh. So, ang kailangan lang talaga, magsikap, magtiyaga. Kaya nang sinabi ko, lalo na mga, kumbaga, malalakas pa naman tayo. Taka, yun, basta tulong-tulong, kausapin mo yung mga anak mo, total may mga trabaho, para kahit papano, isa man sa anak ninyo, may mga pag-aral. Saludo po ako sa inyo, Nay, tsaka sa iyo, anak, na nag-iisip, gumagawa ng paraan para makapag-aral, para makapagtapos. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Ha? Okay, magbibigay si Daddy Frankie kahit papano, no? Sana makatulong to. Kamay mo, Nay, para mabilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salamat po, Daddy Frankie. Walang anuman. Sana makatulong, no? Opo. Wag lang tayo susuko. Laban lang. Wag lang tayo makakalimot kay God.
Sana po marami pa kayong taong matulungan po na Mm-mm. malaking bagay po ito sa anak ko po. Thank you. Sana mabayaran mo na para mapagtuloy-tuloy pag-aaral niya. Opo. Mikaela, mag-aaral ka mabuti, ah? Ako, Dad. Sige. Maraming salamat. Sana nakatulong ang Team Daddy Frankie. God bless you po, Daddy. Walang ano Sa man. buong team po ninyo. Mm-mm. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, gaya po ng aking sinabi kanina, kaya po ako napunta rito dahil nagpunta sila sa aking bahay nakaraang araw at tawag nito, humingi sila ng tulong regarding sa kanilang anak. At ito, mayroon din naman silang, ayon sa kanila, may mga pinagkakakitaan din. Kaya lang, nagsimula na po ang tag-ulan at malapit na rin ang enrollment, kaya naisipan nilang pumunta kay Daddy Frankie dahil sa hirap ng kitaan ngayon at alam din naman natin at nararamdaman din nating lahat. Kaya mga kababayan, isa na naman pong natulungan ng Team Daddy Frankie dahil po sa inyong walang sawang suporta. Kaya mga kababayan, maraming salamat po. So Nay, maraming salamat. Salamat No? po, Daddy. Mikaela, ano masasabi ni Mikaela? Makakapagbayad ka na sa school mo. Thank you po sa pagtulong, Daddy Frankie. Maitutuloy ko na po yung pag-aaral. Basta mag-aral mabuti, ha? Okay. So maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po.